sa lahat po ng mga tao na tumataan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika. Tayo po mga kapatid at mga kaibigan ay buong kaluguran binabati ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ngayon po ay panahon ng kawakasan ng sanlibutan. Ito po ang isang dakilang panahon at pagkakataon upang ang bayan ng Diyos ay patuloy na maihanda sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, alalahanin natin na sa tuwing bumababa ang Panginoon, isang kakilakilabot ng mga bagay ang nagaganap sa lupa, kagaya ng sa kasaysayan na susulat nang bumaba ang Panginoong Diyos sa bundok ng Sinai. Nakakakilabot mga kapatid at mga kaibigan, lumayanig ang buong bundok. Ang kalupaan ay tunay na kakilakilabot, nagkakaroon ng salimot ng mga ulap. Tunay nga Panginoon, na napakadakila ng iyong pangalan, sapagkat sa pangalan mo ang lahat ng mga bagay magaganap. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga si Haring David sa kanyang kapanahonan, may sinabi siya rito mga kapatid, O Diyos, ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong dakong banal. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Ang Diyos ng Israel ay nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan sa kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang Diyos, kung ating ulitin, ay nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan sa kanyang bayan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang kalakasan iyan, ang kapangyarihan iyan, ang katwiran ng Diyos na nahayag sa atin ng buhayang maguli ang ating Panginoong Kristo. Ito ang ating kalakasan na patuloy natin ibinabahagi sa buong sanlibutan bilang bahagi ng pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating mga kapwa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayo po, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay itinayo ng Diyos sa katuwiran at ito'y naghahayag ng mabuting balita ng walang bayad. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya po tayo isang non-profit organization. Ang Panginoong Kristo ang nagtayo sa atin. Ang Panginoong Kristo ang gumawa ng ating pananampalataya. Siya rin ang sumakdal nito. Ang ating Panginoong Kristo ang nananayong hari ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Kaya tayong lahat isang dakilang paanyaya upang tayo ay magsilakad ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at ito'y nasusumpungan sa aklat ng buhay bilang patutuo na ang ating pagtupad ay tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na kinikilala ng Diyos sa kanyang dakong kabanal-banalan. Patuloy tayong umawit ng pagpupuri, ipahayag natin sa buong mundo ang pangalan ng bayan na binigyan ng karangalan, kapurihan at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatutubos. Tayo ang bayan niya, matupa ng kanyang pastulan. Ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan mga kapatid at mga kaibigan at patuloy na aalalahanin na upang hindi tayo magsingit sa mga bagay na nasusulat, iisa lang ang bayan na itinayo ng Panginoon at ito ay may nag-iisang pangalan, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po. Patuloy nating purihin ang ating Panginoong Diyos at pasalamatan. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid
Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Mayroong nag-iisang bayan at tunay na tiyak natin mga kapatid na mayroong nag-iisang hari na marapat nating pakapurihin. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord. We praise you, God, we praise your name, we worship you, our Lord. We praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord. We praise you, God, we praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. patuloy tayong magtaas ng ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na puspos ng pag-ibig, mapagkalinga, hindi nagpapabaya, tapat sa kanyang pakikipagtipan, patuloy nga Panginoon na patuloy namin itinataas sa iyo ang aming mga dakilang paghahain ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong dating kabanal-banalan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ay patuloy na nagtutulibay upang ang iyong katwiran ay maibahagi sa lahat ng mga tao na nananahan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita ay maihahanda na ang mga kalooban ng sinumang tao na nagsisikap na masumpungan ng iyong banal na kapangyarihan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang lahat ng mga bagay ay patuloy na nagaganap ayon sa itinakda mong kapamahalaan, ayon sa itinasya at kinagaling ng iyong banal na kalooban. Amen. Salamat Panginoon, ang lahat ng mga bagay na aming iisipin, isasagawa, sasalitain at ilalagay sa aming puso ay patuloy namin buong itinitiwala sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isa.
mapagpalang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay iniimbitahan na ng ating Panginoong Jesucristo na makinig, unawain, bulay-bulayin natin sa ating puso't isipan, at kung mabulay-bulay at naunawaan na po natin, ilagak na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatunayan ng mga banal na apostol sa lahat ng mga iniimbitahan sa panahon ng katapusan. Sang-ayon po ba tayo? Bakit ko po nasabing panahon ng katapusan? Last days na po tayo, huling araw na. Ito na po yung huling hain ng paniniwala sa ating lahat. Kaya tayo iniimbitahan, tayo pong lahat ay naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Kaya po tayo iniimbitahan lahat. Magsisi na tayo sa lahat ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan na ating kinagisnan. Amen po ba? Amen. Ngayon, harapatan po natin yan, bawat isa, kung maunawaan natin ang pagsisisihan nating kasalanan, alipin tayo na walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Buong mundo po ito. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba yung pag-iimbita ng Panginoong Jesucristo na pagbubulay-bulayan natin yung kanyang ginawa on the cross? Siya po yung hinuli ng makasalanang tao, pinaghirapan hanggang kamatayan. Inilibing ng 3 araw at 3 gabi sa lupa. Sa ikatlong araw po, binuhay siya maguli, nahayag ang espiritu sa laman. Maliwanag po ba yung nangyari, nasulat sa banal na kasulatan, yung hula? Amen. So yan po yung sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias na magsusugo ang Panginoon, magsusugo ang Panginoon Diyos sa lahat ng mga iglesia na nangalat at naligaw ng maling paniniwala. Naligaw po tayo ng maling paniniwala, kaya tayo iniimbitahan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus dahil tayong lahat nasa ilalim na ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Kaya po, ito yung sinabi kay Propeta Isaias, kaya't ang Panginoon niya ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin kanyang pangalan na Emmanuel. Sumasa atin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Ang buong kasaysayan ng banal na kasulatan, ang nilalaman po ng history ng mga banal na propeta, ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Maliwanag po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula ng aklat na ito. Kaya po, walang nakakita kailanman sa Panginoon Diyos. Tama po ba? Amen. Ngayon po, para tayo mamangha at mamulat sa paniniwala, iginawa tayo ng tanda ng kababalaghan na patotoo na ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos, yung ginawang kababalaghan na patotoo na paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. May nangyari po ba tayong paniniwalaang hula? Meron pong ginawang tanda ng patotoo na kababalaghan. Alalahanin natin yung nangyari sa Ehipto na gumawa din ng tanda ng kababalaghan ng Panginoong Diyos sa Ehipto. Kaya nakilala ang 12 angka ng lahi ng Israel dahil po sa tanda ng kababalaghan na ginawa ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon po, may naririnig tayong tanda ng kababalaghan na ginawa ng Panginoon Diyos sa buktong na anak. Nakakapit po ba natin? Naunawaan natin. Amen.
At lahat ng mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Kaya po, on the air ang pangangaral eh. Transparent ang pangangaral sa social media. Amen po ba? Upang marinig dito ng sino mang katulad kong tao na paniniwalaan na natin yung hula ng mga banal na propeta, na ang hula ng mga banal na propeta ay yung ating tagapagligtas na nagsakripisyo on the cross upang tayo'y tubusin sa walang kabuluhang sumpa ng aral na sanlibutan. Alalahanin po natin pagka nakagagawa tayo ng labag sa gobyerno o labag ng pag nakagagawa tayo ng kasalanan, saklaw tayo ng estado saan man tayong bansa nakatira. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo po na buktong na anak na isinugo, siya po ang ibinigay sa kanya ang pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Maliwanag po ba? Amen. Kanino mang pangalan, wala tayong masusumpungan. Kundi sa pangalan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya ay nagsakripisyo sa ating lahat hanggang kamatayan, inilibing 3 araw at 3 gabi sa lupa, pinatunayan na po sa buong mundo, sa silong ng mga langit, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, ng buhayin maguli. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan natin yung tanda ng kababalaghan na patotoo na pang-unang kaalaman ng Panginoon Diyos na isinugo na paniniwalaan natin. Pinatunayan niya ng buhay niya maguli sa 3 araw sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. 1,000 years ago na ang nakalilipas, mga kapatid at mga kaibigan. Pinapaalala na sa atin yung paniniwalaan natin na magkakaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Amen po ba? Amen. Amen. Ang nirelasyon, naniniwala sa hula ng mga banal na propeta na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. So tayo yung itinayo at inorganize ng matibay at matatag na relihiyon na dalisay na inihanda na walang dungis at kapintasan. Inihanda tayong walang dungis sa paniniwala, tayo inihanda. Amen po ba? Amen. Hindi sa pisikal tayo inihanda na walang dungis. Dahil alam naman natin lahat, tayong lahat nagkakamali Wala naman perpektong laman Amen po ba? Pero pagdating sa paniniwalang espiritual, may perfecto. Dahil yung ating tagapagligtas ng buhayin maguli sa 3 araw, perfect. Walang dungis at kapintasan dahil espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Maliwanag po ba? Amen. Nakilala niyo yung nag-iimbita sa atin na perfect. Espiritu siya. Kaya lahat ng mananalig at titiwala ng tapat sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, meron po tayong tanda ng kababalaghan na patotoo na paniniwalaan upang tayo magkaroon ng relasyon lahat. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli nung nag-iimbita sa atin. Tama po ba? Amen. Napakasama na po ng panahon ng kawakasan. Merong darating na nakasisindak at nakakikilabot at nakanginginig at nakatatakot. Amen po ba? Amen. Ito palang COVID-19, natatakot na tayo dahil talagang nagkakalipol na ang mga tao sa pandemya na umiikot sa lahat ng maraming bansa. Tama po ba? Mayroon pang malalakas na lindol na nangyayari pa sa iba't ibang panig ng mga bansa. At ang mga alon sa karagatan ay talagang nangangalit na ang mga alon sa karagatan. Yung nangyari lang, kamakailan lang, nakita nyo sa TV, yung nangyari sa Benguet, sa Cagayan. Mga unexpected na hindi natin inaasahan na bigla na lang nagkakaroon ng malalakas na sakuna o kalamidad. Amen po ba? Amen. Ang mga bulkan ay nagpuputukan na. At kapag ka liyanig na ang lupa, talagang nararamdaman natin yung talagang tayo natatakot. Amen po ba?
Amen. Ito ho, naririnig nyo na itong pinapahayag sa social media na ipinapangaral na walang bayad, na may mga Bible naman tayo sa ating mga tahanan. Pakikuha natin at pakibasa natin. Ano po? Magbulay-bulay na tayo araw at gabi. Ipunin na natin kayamanan nito na mababaon natin ito papunta sa langit. Lahat ng sasaksi at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo, na tayong lahat ay iniimbitahan at wala nang exempted sa imbitasyon. Tayong lahat po ang inorganize ng ating tagapagligtas na kaharian. Tayong lahat po ang kanyang sambahayan. Tayo ang maluwalhating iglesia na inihanda niya sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Dahil kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya na sinabi niya sa atin yan na mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ngayon, may hula po ba yung mga iglesia na iniimbitahan na magtitiwala na ng tapat sa pagkabuhay na maguli, na may mga kumpleto tayong baluti ng paniniwalang espiritual, mga saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli? Kaya tayo tinatawag upang maglingkod at magpakumbaba. Meron tayong iniintay na sinabi niya na babalik siya dito sa sanlibutan, babalikan niya yung inihanda niyang maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulumot man sa paniniwalang espiritual na mga mayroong tatak ng binhi ng patotoo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Sangayon po tayo ron. Amen. Tinanggap ko ito na walang bayad, ipinapahayag ko po ito on the air sa social media na walang bayad. Amen po ba? Kaya hindi kayo magdududa sa akin, bawat nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Bakal ng Bundok ng Sayon na itinayong kaharian ng Panginoong Jesucristo, itinayong kaharian sa paniniwala at inorganize ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala na tayo ang foundation niya dito sa sanlibutan na itinayo na ikinomvert sa paniniwala ng mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Ang Panginoong Jesucristo po ang master builder ng ating paniniwala. Siya ang master organizer ng ating paniniwala. Siya ang napakadakilang ministro natin sa paniniwala. Hindi itinayo ng tao ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, kundi itinayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala na mayroong mga matibay at matatag na relasyon ng mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Hindi po ba kaya tayo naglilingkod at tinawag, paniniwalaan natin yung tumawag sa atin? Nakikilala natin yung tumawag sa atin dahil siya pastor ng tupa. Siya nag-alay ng buhay sa kanyang mga tupa. At siya ang bantay pinto ng mga tupa. Amen po ba? Amen. Babasahin ko sa inyo yung hula ni Propeta Isaiah sa chapter 24, verse 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa pulo ng mga dagat. Sa silangan, dito sa maharlikang bansa, sa bansa ng Pilipinas, luluwalhatiin ang Panginoon ng Diyos ng Israel. Sa pulo ng mga dagat, dahil ang bansang Pilipinas ay katangi-tanging bansa na mayroong bilang na 7,000 mahigit na pulo ng mga dagat. Amen po ba? Dito mangyayari sa pulo ng mga dagat sa silangan, luluwalhatiin ng Panginoon ng Diyos ng Israel na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Dito dinala yung kaharian na magbubunga sa paniniwala na mayroong mga pag-asa, may pananampalataya, may pag-ibig, may pinagtitiisan, may pinagsasakripisyuhan. Amen po ba tayo ron? Ipinapahayag na walang bayad sa social media ang katwiran ng ating tagapagligtas. Meron siyang ginawang tanda ng kababalaghan na patotoo na paniniwalaan tayo. Amen po ba? Amen. Katulad din ng mga 12 angkan ng lahi ng Israel. Tinatakan yung mga hamba ng kanilang bahay para hindi sila pasukin ng salot.
Ngayon, lahat ng may mga tatak ng binhi ng patotoo sa paniniwalang espiritual na saksi sa pagkabuhay na maguli, dahil huwag tayo magpanik kung ano man yung dumarating na mga kalamidad sa sanlibutan. Amen po ba? Makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo at siya ang may kapangyarihan para tayo iligtas sa lahat ng kapahamakan at takangin na dumarating sa sanlibutan. Maliwanag po ba? Nag-gets po ba natin? Amen. Kaya dito sa Pilipinas, mangyayari na luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Ano pangalan ng kaharian na lumuluwalhati sa Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat? Ang sinabi sa aklat ng awit, sapagkat itinayo ng Panginoon ang sayon. Amen po ba? Amen. Ito po, makikita natin dito. Sapagkat itinayo ng Panginoon ang sayon, sinapakita sa kanyang kaluwalhatian. Nakilala niyo po kung ano ang larawan ng Panginoong Jesucristo? Nung buhayin mag-uli. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Yan po yung hiwaga na inilihim sa lahat ng lahi at panahon. Pero ngayon, hindi na lihim, hindi na mystery. Nadidinig nyo na yung hiwaga na ipinapahayag sa social media. Na yung hiwaga, nakilala natin yung ating tagapagligtas, yung pastor ng mga tupa. Espiritu yung ating tagapagligtas, walang laman, walang mga buto, kaya binuhay siyang magulit, pinatunayan ng kanyang amayan sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. 1,000 taon na po ang nakalilipas. Ito po, inire-remind tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Ang may pandinig ay makinig, unawain, bulay-bulayin sa puso't isipan, matapos bulay-bulayin natin at maunawaan natin, paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang nangyaring hula. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung yung mga banal na apostol sumaksi doon sa nangyaring hula Kapatid at kaibigan, sino tayo para hindi tayo sumaksi doon sa hula ng mga banal na propeta? Pagparito ng tagapagligtas ang daladala niya, gantimpala, buhay na walang hanggan ang tatanggapin natin doon sa mga nakakarinig na tapat na paniniwalaan yung pinapahayag sa social media na walang bayan. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Magkakasama tayong iisa yung doktrina na napakinggan natin, na pinaniwalaan natin, na mutismonado tayo. Nilinis tayo sa marining lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan. Maliwanag po ba? Ang salitang bautismo ay paglilinis ng maruming lakad ng paniniwala po natin sa sanlibutan. Dahil kaya tayo nililinis sa binobautismuan, nanasain niya, napahingahan na yung puso't isip natin. Mamamahinga na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Hindi na mahihiwalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Bakit po nangyari na binuhay siyang maguli in the third day? Yan po yung pang-unang kaalaman ng Panginoon Diyos na tanda ng kababalaghan at patotoo na paniniwalaan nating lahat upang tayo'y magkaroon ng katiyakan sa paglilingkod natin. Kaya tayo naglilingkod, naghihintay tayo sa sinabi niya sa muli niyang pagparito, na dadatnan tayo na tapat nating pinaniniwalaan yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas na kung siya'y mahayag sa alapaap, mahayag yung lahat ng mga namahingang may pananampalataya na nagpatotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Tayo namang mga nakatayo sa pagdating niya at sa pagparito niya, babaguhin niya tayo sa isang tisak mata. Yung may kabulukan nakikita nyo sa akin at nakikita nyo sa inyong sarili, magiging katulad niya tayo na espiritu. Amen po ba? Naunawaan na natin kung paano natin tinanggap yung buhay na walang hanggan na magiging kawamis tayo ng ating tagapagligtas, mga kapatid at kaibigan. Amen. Maliwanag na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, dito matutupad sa silangan sa pulo ng mga dagat ang pupuri sa Panginoon ng Diyos ng Israel na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba?
Amen. Mag-ingat po tayo at napakaraming mga scam na nagnanakaw ng katotohanan. Ano po? Kaya idinidiin ko itong pulo ng mga dagat. Dito po mangyayari sa Pilipinas yan. Sa maharlikang bansa na hindi kilalang bansa, makikilala ng maraming bansa sa buong mundo na ang bansang Pilipinas na napapaligiran ng 7,000 border islands. Dito po mangyayari yung sinabi kay Propeta Isaias, dito matutupad na dito po mangyayari na luluwalhatiin ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat, sa perlas ng silanganan. Makikilala ng maraming mga bansa sa buong mundo na ang bansang Pilipinas, ang maharlikang bansa, ang pumupuri sa Panginoon ng Diyos ng Israel na mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag po ba sa atin yung nadidinig nyo pinapahayag sa social media na may hula na mangyayari, may tanda tayong paniniwalaan. Kaya ginawa tayo ng tanda ng kababalagan ng patotoo para paniwalaan natin yung ginawa ng Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Kristo ngayon, sino tayo mga tao para hindi natin siya kilalanin at paniwalaan? Kisap-nata na lang ang buhay ngayon. Amen po ba tayo, Ron? Amen. Amen. Sa COVID po, natatakot tayo sa mga lindol, sa mga bagyong malalakas, sa mga baha na yan. Ang katakutan natin, yung nadidinig natin sa social media na ipinapangaral na walang bayan. At hindi niyo ako pagdududahan na nangangaral sa social media dahil walang bayad ditong naririnig niyo sa social media. Amen po ba? Amen. Kaya dinidiinan ko ito, hula ni Propeta Isaiah sa chapter 24, verse 15. Iisang bansa lang ang katutuparan ng luluwalhati sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Ang bansang Pilipinas. Ang lumuluwalhati dito mga iglesia tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Ipinaganda na ng tahanan sa langit. Wow, di nakagagala, kapatid at kaibigan, kung marinig mo ito. Pinag-reserve na pala tayo ng tahanan sa langit. Tayo pala, bawat isa, meron ng resident sa langit. Recorded na pala tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Pakisuri po natin, pakidownload natin sa gadget natin yung Bible natin. Ang gamit naming Bible, King James Version, International Bible. Doon sa mga kabataan na nakakarinig ng mensahe ng Panginoong Kristo na pinapangaral na walang bayad, mga magagaling yung mga kabataan ngayon sa mga technology, mga IT expert na mga kabataan ngayon I-search nyo ngayon yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Ang Panginoon Diyos din ang magpapatunay sa ating lahat sa banal na kasulatan. Ito po yung measure ng paniniwala natin. Ito yung timber ng paniniwala natin. Ito yung hulog ng paniniwala natin. Nakakapi po natin, naunawaan po natin. Amen. Kasi pagparito niya, lahat ng tao, mananampalataya at di mananampalataya, titimbangin niya sa paniniwala. Ang Panginoong Kristo, ang hukom ng mga hukom na makatarungang hukom, ang ahatol sa lahat ng lakad ng mga tao sa panahon ng kawawasan. Naniniwala tayo doon sa pagparito ng tagapagligtas na kasisindak at tunay na katatakot at nakanginginig ang mangyayaring darating, mga kapatid at kaibigan. Kaya po, sa kalooban ng Panginoong Kristo, pinapangaral itong mabuting balita ng kaligtasan. Dito po nanggagaling sa Zion, sa banal na bundok ng Zion, ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na may enjoy natin yung kapayapaan, may enjoy natin yung kapanatagan ng ating pag-iintay dahil tayo may mga selyo ng patotoo na ginawang kamamalagan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya nga gumawa siya ng kamamalagan ng patotoo para meron tayong alalahanin at gunitain. Nangyari po yan sa silong ng mga langit. Hindi natin po pwedeng takpan yan. Maraming naparito na mga huwad na mga ngaral na sinira ang banal na kasulatan.
Kaya po dumadating na ang maraming kalamidad sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Ang layunin niya sa buong mundo, ipangaral yung katwiran ng ating tagapagligtas At itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Na ang layunin ng pangangaral ay ang Diyos ay pag-ibig. No exemption, no discrimination. Welcome any organization. Kaya, bagamat galing tayo sa iba't ibang paniniwala na walang kabuluhan ng mundo biktima tayo ng mga walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan Nung tayo tawagin inorganize tayo ng Panginoong Jesucristo na iisang kaharian. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo organizing, kung paano tayo sertipikahan, kung paano tayo patunayan. Siya din ang nagpapatotoo sa atin ngayon. Naunawaan po ba natin na yung ex-senator natin na dating naging senador ng Republic of the Philippines ngayon nakasali sa paligsahan ng candidacy ng President of the Republic of the Philippines. Naunawaan po natin na ang pagiging viral ka sa social media pinatunayan ng tataas-taasang hukuman yung aligasyon ng kasalanan ng kanyang magulang hindi kasalanan ng anak. Bakit po nag-viral si Senator Bongbong Marcos? Kasi pinatunayan ng hukuman na wala siyang matibay na dahilan sa mga akusasyon sa kanya. Amen po ba? Amen. Ang ikinakampanya ko sa inyo, ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Lohika po itong pagpapatunay na si ex-Senator Bongbong Marcos naging viral sa social media. Ngayon, sino magpapatunay sa lahat ng mga iniimbitahan na lilinisin sa maruming paniniwala? Di ba't ang kataas-taasang makatarumang hukom ng mga hukom sa paniniwalang espiritual ang nagpapatunay sa ating lahat ngayon? Amen. Dahil kaya tayo pinatutunayan ng ating hukom ng mga hukom na makataruman, malapit na siyang pumarito dahil maraming naparito mga bulaang mga kaharian na nagsipagtayo. Mga haka-haka yung ipinatayo nilang kaharian. Pero ang itinayo ng Panginoong Jesucristo na kaharian sa paniniwala ng mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli, mga silyado sa puso't isip at paniniwala. Recorded in heaven. Na binibigyan niya pa ng talagang buhay na pag-asa na sa pagparito niya, pumahayag siya sa alapaap na espiritu, walang laman, walang mga buto, gayon din ang mangyayari sa ating lahat sa muli niyang pagparito. Na siya'y may kapangyarihang magligtas sa ating lahat sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Naniniwala po tayo ron. Amen. Sa sinabi ng ating tagapagligtas, sundan nyo kami. Puntahan natin sa Roma chapter 8 verse 29. Ano po? First John chapter 4 verse 17. Colossus chapter 3 verse 1, 2, and 3, and Paul. Na kung mahayag siya, ay mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. May pag-asa tayo. Amen po ba na meron tayong pag-asa na napakinggan sa social media na paniniwalaan na kung mahayag na yung ating tagapagligtas mahayag din tayo kalarawan niya. Amen po ba tayo, mga kapatid at kaibigan? Amen. Naunawaan po ba natin na hindi ako gumagamit ng ng ibang aklat, kundi pure Gospel of Christ ang ginagamit ko? Kasi iniuutos niya hindi niya tayo pinagagamit ng ibang aklat, kundi saliksikin natin sa aklat ng Panginoon. Amen po ba? Basahin natin sa aklat ng Panginoon. Pinababasa po ito. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga tumutupad, yung mga gumaganap ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli? Merong pag-asa at inaasahan sa muli niyang pagparito na kumahayag na siya hindi takot ang tinanggap natin, kundi kapanatagan at kapayapaan ang pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nararamdaman natin yung presensya ng pag-ibig at pangangaral sa buong sanlibutan. Mga kapatid at kaibigan,
Amen. Kaya ang imbitasyon niya ay organization, no discrimination. Dahil siya ang foundation, siya yung naggumawa ng foundation na tayo ang foundation niya itinayo eh. Amen po ba tayo? Amen. Pakinggan po natin mabuti. Book of Isaiah chapter 59 verse 20. At isang manunubos ay paroroon sa Sayon, at sa kanila na nanghihiwalay sa hakog ng pansanansan, sabi ng Panginoon. Ano po sabi ng manunubos? Pupunta siya sa Sayon eh. Mangyayari na lahat ng mga iglesia na itinakdang tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan ng ating tagapagligtas. Mangyayari po sa panahon ng kawakasan na sa iglesia ng banal na bundok tayo ng Sayon pinapupunta para kumain ng paniniwalang espiritual. Matagal na tayong gutom sa paniniwalang espiritual. Ngayon ay mabubusog na tayo. Ang kabusugan ay maunawaan na po natin na may pag-asa na tayo sa muli niyang pagparito na kung siya'y mahayag din tayong kalarawan niya. Ang kauhawan natin, siya rin ang pastor ng tupa na papastor na dinadala niya tayo sa malinis na tubig na iinuman natin lahat. Na yung kauhawan natin eh, makukontento tayo sa kauhawan ng ating napakinggan na paniniwalaan. Ang salita ng Panginoong Jesucristo ang tubig na dalisay. Ang salita ng Panginoong Jesucristo ang tinapay ng buhay. Ang liwanag o ilaw ng Panginoong Jesucristo ang katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayong lahat? Amen. Kaya yung mga nasa dilim, lumapit na kayo sa liwanag. Ang liwanag na lalapitan natin dito ay yung katotohanan na pinapahayag sa social media na walang bayad, natanggapin na natin. Amen po ba? Amen. Dahil ang regalong tatanggapin natin sa katapatan ng ating pananampalataya, buhay na walang hanggan sa muli niyang pagparito. Maraming mga nagtayo ng relihiyon sa buong sanlibutan, ang inaasam-asam yung pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? Amen. Di ba kaya tayo naglilingkod para makatanggapin natin yung pangako sa atin na sa pagparito niya may dala-dala siyang regalo na yung regalong crown na dala-dala niya natatanggapin natin everlasting life. Maliwanag po sa atin? Amen. Maliwanag po ba na nahahayag sa social media ang mystery? Ang hiwaga na hindi nahiwaga sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa mga nagbabanal, sa mga pinagiging banal, sa tanda ng kababalaghan na patotoo na paniniwalaan po natin na meron tayong genuine relation lahat. Hindi tayo sa ating sarili nagpapatotoo. Ayaw ng Panginoon ang patotoo ng tao. Sinasabi niya ito upang tayo'y maligtas lahat. Alam niya na ang iniisip ng mga tao. Amen po tayo ron. Amen. Kaya pinapahayag ito upang maligtas tayong lahat. Pinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng may buong katapangan na ang layunin sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, nationwide, worldwide, wala siyang tinatangi. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Ang pundasyon ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, itinayo niya ang banal na bundok ng Sayon na puspos ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kailan may pinagbabawal niyang hindi po pwedeng pagtalunan ang banal na kasulatan. Amen po ba tayo ron? Amen. Maging smart tayo ngayon, maging vigilante tayo. Huwag na tayong patangay pa sa mga bagay na mga nakikita ng malapitan. Hindi natin madadala sa langit yan. Yan yung mga tukso magpapahamak sa atin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Isa sa wala ng Panginoong Jesucristo ang kahangalan ng mga tao sa muli niyang pagparito upang tayo'y makapagsisi na. Tanggapin natin kung nasasaktan tayo dahil sinasaway ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga iniibig. Amen po ba?
sinusuweto niya, itinutuwid niya, maraming lakad natin eh. Upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa pag-iintay sa muli ng pagparito na talagang nakagagalak umawit ng the great marvelous. Amen po ba? Ang gilagilalas na mga tanda ng kababalaghang ginawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Siya ang itinataas natin ngayon sa pulpito ito. Ang ginawa ng Panginoong Kristo sa krus of Calvary. Naunawaan po natin. Ang ginawa ng Panginoong Kristo ang itinataas ko sa buong sanlibutan na ang dala-dala kong mabuting balita ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kapayapaan at kapanatagan ng ating mga puso't pag-iisip. Amen po ba? Amen. Matagal na tayong bagabag sa sanlibutan ito sa dumating na pandemya ng COVID-19. Matagal na tayong nagkakatatakutan. Matagal na tayong nagdududa sa kapwa nating tao. Tama po. Bakit nagdududa tayo sa kapwa natin? Natatakot tayo, baka may COVID yung kaharap natin eh. Amen po ba? Amen. So, ang Diyos ay pag-ibig. No discrimination. Any organization. Unawain po natin mabuti upang makatakas tayo at makapagsisi tayo. Matakasan natin yung pagkakaligaw natin dito sa sanlibutan. Naligaw tayong lahat eh. Sa paniniwala tayo naligaw. Kaya nga sinugo ang tagapagligtas na manunubos natin eh. Tutumbusin tayo sa pagkakaligaw at pagkakadaya ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Sa Genesis, dinaya ni Satanas si Eva. Si Eva, na tinawag na Eva, siya ang naging ina ng lahat ng salit-saling lahi ng mga tao hanggang sa kawakasan. Napakadakila ng pagsugo ng Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kung gusto nating maligtas, maghintay tayo sa pagparito niya na may mga tatak tayo ng bigay ng patuto. Nakukuha na natin, naunawaan natin, iginawa tayo ng tanda ng kababalaghan ng patotoo na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon natin. Naunawaan natin yung humahanap sa Panginoon Diyos ay naniniwalang may Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. At ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ganti sa humahanap sa Panginoon Diyos. Paniwalaan natin yung bugtong na anak na sinugo sa sanlibutan. Amen po ba? Upang makansel yung takot natin sa kamunduhan ito. Amen po ba? Amen. Faith is the greatest medicine. Faith is the greatest Savior. Faith is the greatest Redeemer. Faith is the greatest anchor. Faith is the greatest healer. Amen po ba? Jesus Christ is the King of Kings. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Ang nagsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon, saksi sa pagkabuhay niya maguli. May relasyong matibay at matatag. Nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Nagtitiis, nagbabata, nakikibaka sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nakikipagdigma sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Umiiwas sa mga walang kabuluhang liko ng pananampalataya ng sanlibutan. Nakita niya yung mga God servant in the name of Jesus in the resurrection. Naunawaan po natin yung kalagayan natin bilang mga God servant. Nakikibaka, nakikipagdigma tayo sa paniniwala sa sanlibutan. Kumpleto ng baluti, ng kalasag, ng pakikipagdigma sa paniniwala sa sanlibutan dahil nasa gitna tayo ng kasamaan ng sanlibutan. Naadipin tayo ng walang kabuluhang pagkakaligaw ng paniniwala ng buong sanlibutan.
Kaya tinataas ko sa inyo sa buong sanlibutan, Jesus Christ is the King of Kings. Jesus Christ is the Master Builder of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Amen po ba tayo, no? Amen. Alam nyo, galak na galak ako sa Panginoong Jesucristo. Dahil ito na lang yung nalalamin nating panahon eh. Nasa last days na tayo, nasa last hour na tayo. Kaya ako nagagalak. Ito yung tungkulin natin bilang mga tao. Kaya tayo naging tao sa balat ng lupa. Dakilain natin ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Papurihan natin siya, luwalhatiin natin siya. Buong tapang nating ipaghigawan sa social media ang kagilang-gilalas na kamapalaghang ginawa niya na nagpatotoo siya upang tayo maligtas lahat. Amen po ba? Amen. Ito ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na ipinagkaloob sa akin na tinanggap ko na walang bayad, na pinapangaral ko sa social media ng buong tapang na walang bayad. Do you read me? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Isa lang po ang maghaharing kaharian ng Panginoong Jesucristo forever and ever. Iglesia ng banal na bundok ng Zion ang recorded sa langit. Kaya ang sabi sa aklat ng Hebreo, dadapwat magsilapit kayo sa bundok ng Zion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Copy, naririnig po natin. Amen. Di tao pa po ba sa on the air, sa social media na nakakarinig sa pinapahayag ko sa buong sanlibutan? Alam nyo, ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag sa atin. Siya pumili sa atin. Siya humirang sa atin. Siya naghalal sa atin na isang matibay at matatag na kaharian na tinawag niya na Iglesia ng banal na bundok ng Zion, na ipinaganda niya na ng tahanan sa langit. Kaya ang sabi niya kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat na mga inaanyayahan at iniimbitahan sa kasalang magaganap sa huling piging ng handaan sa langit. Magaganap ang lahat ng mga bagay. Mga kapatid at mga kaibigan, buong tapang na ipinapahayag ko sa social media ang mabuting balita ng kaligtasan natin bawat isa. Naunawaan po ba natin? Sapagkat Book of Psalms chapter 69 verse 35, sapagkat ililigtas ng Diyos ang Zion at itinayo ang mga bayan ng Juda at sila'y magsisitahan doon at tatangkilikin nila na pinaka-ari nila. Maliwanag po sa atin. Amen. Alam nyo, nakagagalak eh. Mismong ang Panginoon Diyos ang nagpapatunay sa atin lahat dito sa banal na kasulatan eh. Ito ang batayan at sukatan ng ating pananampalataya. May hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol yung naririnig niyong ipinapahayag at ipinaghihiyawan sa social media na ang dala-dala ko na mabuting balita na pinapahayag sa social media ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Nag-aalis ng takot at kabagabagan at kalituhan sa sanlibutan ito sa dumating na COVID-19, sa dumating na pandemya sa sanlibutan ito. Naghahatid siya ng kagalakan, ng katiyakan, ng pag-asa sa mga nalulungkot at sa mga nahahapis. Kaya huwag tayong malumbay sa sanlibutan, kundi magalak tayo dahil meron na tayong tahanan uuwian sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya siya pumunta sa langit. Kaya sa pagparito niya, kukunin niya na yung sarili niyang pag-aari sa sanlibutan. Yung nabuhay, napigati, nalungkot, nagdusa, nilibak, hinamak, kinutya, hindi iganalang, hindi inirespeto, pinagtawanan. Amen po ba? Sa pagparito niya, nakasisindak at nakanginginig na takot ang pagparito ng ating tagapagligtas.
Ngunit doon sa mga iniimbitahan na tinatataka ng bilhin ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, nananabig tayo at nagagalak sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Mangyayari na ang lahat ng mga iglesia o lahat ng mga mananampalataya. Dito lang po pinapupunta sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Dito rin tayo aawit lahat ng iisang awitin. Aawitan natin siya na kagilagilalas at kamangha-mangha yung kanyang ginawa. Gumawa siya ng kamamalagan ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguling lahat. Amen po ba tayong lahat doon? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang nakikinig, mapalad ang bumabasa, mapalad ang maniniwala na saksi sa pagkabuhay niyang mag-uli. Dahil siya ang may dala-dala ng regalo na tatanggapin natin sa pag-iintay natin ng may pananabik. Amen po ba? Hindi na tayo magbabayad ng bahay, hindi na tayo magbabayad ng kuryente, tubig. Amen po ba? Amen. Huwag tayong magala kung meron man tayong magandang bahay sa mundo. Huwag tayong magala kung na-achieve man natin yung pangarap natin sa buhay. Magalak tayo, merong isinugo na ipinapahayag sa social media na paniniwalaan natin lahat upang manabik tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito na datnan tayo na mga nabubuhay ng may pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Magsuri na rin tayo sa lahat ng mga nangangaral sa social media. Amen po ba? Marami nang naparito na mga huwad na mga mangangaral. Itong naririnig niyong ipinapahayag ko, ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Pinagtibay at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. At sa kanyang mga labi, lumabas ang pangalan ng kanyang kaharian sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Amen po ba tayo, mga kapatid at Amen. kaibigan? Sa silangan, kanluran, timog at silaga, ito yung breakthrough na naririnig nyo ngayon sa social media. Ipinapahayag na walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya paligsahan na ng pangangaral ngayon eh. Bakit po paligsahan? Kasi maraming lumitaw na mga huwad na mangangaral. Ngayon, yung totoong mangangaral, merong hula ng mga banal na propeta na pinapahayag sa social media. At pinagtibay ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo ron? Amen. O lahat ng sasaksit, maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, tayo po yung dalisay na kaharian na inihanda niya na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Inihanda tayo sa paniniwalang espiritual na ipinakikilala itong kanyang kaharian sa lahat ng mga bansa at kapangyarihan ng mga bansa sa buong sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig at unawain po nating mabuti. Amen po ba? Amen. Mananagot po tayong lahat sa mga nakakarinig na hindi paniniwalaan yung napapakinggan nyo sa social media. Ito na yung panahon para makatakas tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Gumawa siya ng mabuting patotoo upang tayong mga naligaw magkaroon ng matibay na paniniwala at matatag na paniniwala na sa pagparito ng ating tagapagligtas siya ang may dala-dala ng gantimpala na tatanggapin natin. Amen po ba? Amen. Manatili tayong tapat sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli upang kung sa pagparito niya, huwag tayong mapahiya sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. Kaya po,
Huwag tayong masyadong magpanik sa mga nangyayaring kalamidad. Amen po ba? Kundi talagang ilagat na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na kaya gumawa ng tanda ng kababalagan ng patotoo para makilala natin yung tumatawag sa atin na paglilingkuran natin at maghihintay na tayo dun sa sinasabi sa atin na sa pagparito niya may katiyakan at pag-asa tayo dun sa pamumuhay natin na naniniwala at nananalig tayo, nasaksi tayo sa pagkamuhay na maguli may inaasam-asam at may iniintay tayo na kung mahayag na siya mahayag din tayong kalarawan niya. Matatapos din yung paghihirap natin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ako'y galat na galat sa Panginoong Jesucristo sa kalagayan ko bilang isang hamak na tao, bilang dukhang tao. Amen po ba? Hindi po ako tapos ng pag-aaral. Ang Panginoong Jesucristo ang pumipili at tumatawag sa atin lahat. Siya ang nagbubukas ng pagkaunawa ng paniniwala po natin. Amen po ba? Amen. Mag-ingat tayo ngayon dahil napakaraming nakalaho sa paligsahan ng mga ngaral sa social media. Ano po? Amen po ba? Amen. Na ang pangangaral ngayon inaakit ngayon sa mga puro mga bagay na nakikita. Tayo naman pag nadaya pasalamat tayo ng pasalamat. Puro nakubulok naman pala yung inaasam-asam natin, gusto natin matupad sa buhay natin. That is true. Yan po yung reality Amen po ba? Kaya tayo naglilingkod, iniimbitahan tayo, tinatawag na tayo dahil mga tupang naligaw tayo. Amen po ba? Amen. Puntahan nga po natin yung Book of John para klaro sa atin na Book of John chapter 10 para klaro sa atin ang Panginoong Jesucristo ang bantay doon sa kulungan ng mga tupa. Ano pangalan ng kulungan ng mga tupa na ipinaghanda ng Panginoong Jesucristo sa atin bawat isa? Pero po bang hulang mababasa? Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na propeta at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok na Sayon. Maliwanag po ba sinabi kay Propeta Isaias? At ang Panginoong Jesucristo ay maghahanda ng tahanan sa langit ng iglesia ng banal na bundok na Sayon. O sinabi naman kay Propeta Joel, sa gayon inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa gitna ninyo. Lahat ng sasaksi, maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. 2 o 3 nagkatipon. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Nasa gitna ninyo ako. Ito po yung katwiran ng patotoo, kaya nasa gitna natin ng Panginoong Jesucristo. Sa kasalo natin siya, kumakain ng inihanda niyang pagkain. Ano po? Ito na yung last testament natin na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito na yung huling piging na pinagsasalo-saluhan natin. At yung babaeng malinis, ito na, nadidinig nyo na yung pangalan, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Malapit na maging isa yung bundok ng Sayon at saka yung ating tagapagligtas, yung Kordero, magiging one spirit din tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Ako po'y nagagalak na ang presensya ng Banal na Espiritu Santo ay nabubuhay tayo, nakasama natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan, may darating na nakatatakot at nakakikilabot na kalamidad. Sang-ayon po kayo ron. Amen. Huwag tayo masyadong panatag, mga kapatid at kaibigan. Kung kailan panatag, saka meron dumadating na kalamidad. Sang-ayon kayo ron. Amen. Isipin na lang natin, yung COVID-19 hindi natin inaasahan panatag na panatag tayo sa paghahanap buhay natin. Biglang dumating yung pandemya sa buong sanlibutan. Di naligalig tayong lahat, nalito tayong lahat, natakot tayong lahat. Maliwanag po ba? Hindi lang ang COVID-19.
Kaya ito, nadidinig natin yung tinig ng ating tagapagligtas eh. Unawain na natin mabuti nang takasan na natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Diyan tayo na biktima at na napahamak eh. Pagsisihan na po natin yan. Yung nag-iintay at nagbabantay sa pagparito ng ating tagapagligtas, may pinagsisisihan. Ang pinagsisisihan natin ditong kasalanan, ligaw tayong lahat sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Eto, nadidinig yung bantay ng kulungan ng mga tupa, ang ating tagapagligtas. Lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, pinapahayag ko sa social media na walang dagdag, walang bawas. Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Mapalad ang nakikinig at bumabasa at naniniwala sa hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Kaya tayo tinatatakan ngayon ang katwiran ng patotoo upang makatyak na tayo, ano man yung nagyayaring mga kalamidad, siya rin ang maglalayo sa atin sa kapahamakan at pakamig na dumarating sa sanlibutan ito. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Napakadakila ng kanyang layunin ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi sa imbitasyon niya ngayon dahil eto na, last days na po. Kung tawagin ni last hour na, huling oras na. Maiksi na lang ang nalalabing panahon. Hindi ba napapansin, napakabilis ng araw ngayon? Amen. Kaya pinabibilis ang araw para doon sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo ron? Amen. Babasahin ko po yung aklat ni Apostol Juan. Unawain po natin mabuti sa mga iniimbitahan na magsisisi na at tatakasan na yung mga huwad na paniniwala ng sanlibutan. Ang inililigtas sa atin, yung kaluluwa po natin. Hindi tayo bibigyan ng mga bagay na nakikita natin na nabubulok at nasisira sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nasa atin po yan, nasa ating sarili yan. Yan yung mga pangarap natin na pagka nangyari, lumaanak na yung mga ulo natin. Amen po ba? Pero ito ngayon yung tinig ko. Walang exempted dito ngayon. Maririnig nyo ito ngayon. High-tech ito. Sa teknolohiya ito darating. Maririnig natin ang tinig. Walang exempted dito ngayon. Kaya ang may pandinig, makinig mabuti at unawain nating mabuti. Amen po ba? Upang Amen. makatyak tayo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Katulad nyo rin akong nabubuhay ng may pananampalataya at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Katulad nyo rin akong nag-iintay at nagbabantay na kung siya paparito, hindi niya ako masusumbatan na wala akong ginawa. Are you believe in the name of Jesus in the resurrection? Napakadakila po ng pag-ibig niya na siya lang ang may kapangyarihan na bumago ng takbo ng kapalaran natin dito sa mundo. Siya lang ang namamahala sa atin na pastol ng mga tupa ang may kapangyarihan magligtas sa atin sa darating na kapahamakan ng sanlibutan ito. Amen po ba tayo? Amen. Huwag natin gayahin yung mga magulang natin sa ilang na isa-isa silang nalipol at naubos. Ngayon, magpakumbaba na tayo. Ito na yung panahon na nadidinig natin ang tinig ng mabuting pastol ng tupa. Amen po ba? Jesus Christ is the greatest shepherd. Hindi ko makayanan ang appreciation ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan. Ngunit ako'y nagagalak sapagkat itinatayo niya ako na matibay at matatag, na patuloy niyang binubuka ang aking labi upang ipahayag yung kanyang kagandaang loob at kabutihang loob magpakailan-kailan pa man. Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ay may patutuong pinaniniwalaan na saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin
yung mga tinatawag na sineselyo na sa puso't isip, na saksi sa pagkabuhay na maguli, upang kung may dumating na mga kalamidad ma-enjoy natin at maaliw tayo at talagang panghawakan natin matibay na tapat talaga at totoo. Yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli, yan yung miraculous, yan yung the greatest, marvelous na ginawa niya, yan yung kagilagilalas na kababalaghan ng tanda ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Yan po yung maghahatid sa atin sa kaligtasan na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Nagagalak ako dahil mga kapatid at mga kaibigan, hindi na ako nangangamba pagpalitan ng Panginoon kung tanungin man ako. Lord, tinawag mo ako, pinahayag ko yung kabutihan at kalooban mo sa lahat ng mga tao sa buong mundo dahil ayaw mong mapahamak ang sino man. Naunawaan niyo kung alin yung pinag-ihiyawan kong kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ako'y nagagalak sa presensya ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paglalagakan ng matibay at tapat na paniniwala na siya ang hukom ng mga hukom na makatarungan na paparito sa sanlibutan upang tunggusin at kunin yung kanyang bayang sariling pag-aari na inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Book of John chapter 10, ito po ang mabuting pastor ng tupa. Ito ang mabuting pastor ng tupa. Inaalay ng mabuting pastor ng kanyang tupa, yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Makikilala niyo ito lisan ngayon. Ito yung discerning spirit na makikilala niyo yung mga spirit of evil na nangangaral ngayon. Naunawaan natin sa kompetisyon, sa paligsahan ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, kung saan hihipan ng tinig ng pakakap. Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon, magpatunog kayo ng banal na hudyat sa kanyang banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Naunawaan po natin, dito hihipan ng trompeta ng Panginoong Jesucristo. Dito ipapakaral sa bundok ng Sayon na nakatala sa langit o nakarecord sa langit yung nangangaral at yung mga mananampalataya na iniimbitahan na ng Panginoong Jesucristo na binibigyan na ng pagkaunawa at katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito na may daratang siya na tunay na mga tinubos niya at nagsisisi sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Katotohanan sinabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Naunawaan po natin yung sinabi ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa atin. Meron tayong pintuan na papasukan. Makikilala natin kung ano pangalan ng pintuan na papasukan natin. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon at ang papasukan natin bantay ng pintuan, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na nag-alay ng buhay sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. Napakadakilang tanda ng kababalagan ng patotoo na ibinigay ng Panginoong Diyos sa ating lahat ngayon ito, na walang bayad. Ang pakikinabangan natin dito, mga nag-iintay at nagbabantay ng kanyang pangako ay buhay na walang hanggan. Manatili tayong tapat sa pagkabuhay na maguli bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli upang sa pagparito niya, hindi tayo mapahiya sa harapan niya. Amen po ba? Amen. Dahil susumbatan niya ang lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Naramdaman niya yung hula ng mga banal na propeta.
maging vigilant tayo dahil maraming mga tulisan na lumitaw na hindi sa pintuan pumasok. Tama po. Kundi tinutukoy sila ng ating tagapagligtas. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mga pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Tignan niyo po, eto ang pastor ng mga tupa, ang Panginoong Jesucristo. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Kung tunay na tayo iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo, tayo yung kanyang mga tupang pinapastulan, madidinig natin at makikilala natin yung tinig ng tunay na pastol ng mga tupa. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa John chapter 10 verse 4, pagka nailabas niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Sang-ayon kayo ron? Sa lahat na nakakarinig ng tinig ng Panginoong Jesucristo, nakikilala ng mga tupa yung tinig ng pastol ng tupa. Sumusunod yung mga tupa sa tinig ng pastol nila. Kapatid at kaibigan, ikaw at ako ang tupa ng Panginoong Jesucristo rito. Amen po ba? Na binibigyan niya ng katiyakan sa muli niyang pagparito na darat lang tayong tupa ng Panginoong Jesucristo. Tayo ang ipinagtangi ng isang araw na mamamahinga at mangingili na, magsisisi na tayo sa walang kabuluhang pagkakaligaw ng aral ng sanlibutan. Kaya siya sinubok, tutubusin niya yung kanyang mga tupa dahil naligaw yung mga tupa ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Nakakapit po natin na maliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat. Naunawaan po nating mabuti bilang mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Napaka-sensitive po at napakasela ng kaligtasan. Dahil ang katumbas ng kaligtasan, yung kaluluwa natin. Ngayon, kung tayo madadaya at mananatili tayo sa pagkakaligaw at pagparito ng ating tagapagligtas, paano ba tayo makasusunod? Nadidinig na natin yung tinig, ayaw pa natin pakinggang mabuti. Amen po ba? Amen. Kagaya nyo rin akong tupa. Nakilala ko yung tinig ng ating mabuting pastor, ng ating mabuting pastol. Amen po ba? Lahat tayo rito isang kawan lahat tayo isang tupa niya Lahat tayo talagang pinaghandaan niya ng banal na bihisan. At ang bihisan at damit na ipinaghanda sa atin, nakasuotan natin yung paniniwala ng mabuting pastor na nagpapastor sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Ang mabuting pastor ng tupa ang nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang mga tupa. O di naunawaan natin na maraming tulisan na naparito na iniligaw yung mga tupa. Kaya maraming gutom ngayon sa paniniwalang espiritual na mabubusog na tayo Maunawaan na natin mabuti habang nag-iintay tayo at nagbabantay sa muli niyang pagparito Siya yung naghanda ng pagkain ng paniniwala natin na pinagsasalu-saluhan natin yung inihanda ng mabuting pastor ng tupa Amen po ba? Amen. Siya rin ang nagdadala sa malinis na iinuman ng mga tupa. Jesus Christ is the greatest living water of life At sa iba, hindi sila nagsisisunod, kundi magsisita ka sa Kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng mga iba. Tingnan nyo po, yung talagang tupa, hindi susunod dun sa mga naparitong mga tulisan. Kilala ng mga tupa, yung mga tulisan at magnanakaw na naparito. Yung mga huwad at magdarayang mangangaral. Ngayon po ang nakatatakot dahil mabubuko ng lahat yung mga mandarayang mangangaral. Ano pangalan ng kulungan inihanda ng Panginoong Jesucristo? Siya bantay pinto ng kulungan ng mga tupa. Alalahanin natin yung history na sinabi sa mga banal na propeta na tayo na gumugunita at umaalala ng kamatayan on the cross at yung muli niyang pagkabuhay ang kanyang dakong pahingahan magpakailan-kailan paman. Amen po ba?
Amen. Tayo yung kanyang sambahayan. Nakakati na natin, nag-gets natin. Amen. Napakadakila ng ginawa niya, tayo tutupad nito, napakadakila ng ginawa niya. Kaya nga siya nagbibigay sa atin ng gulita ng alaala. Siya nagpapaalala lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Ipapaalala sa iyo, sa akin, na sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus ay sasagana ang pananampalataya sa buong mundo, sa sanglibutan. Iyan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, siya lang ang nakakaalam ng bilang ng dami ng kanyang tatawagin at iimbitahan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Amen. May ginawa yung pastor ng mga tupa nung nag-sacrifice siya on the cross eh. At yan din ang ipinangaral at ipinaghiyawan ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako at ang buhay na walang hanggan. Kapi, Amen. mga kapatid at kaibigan, Amen. kaya ko po pinaghihiyawan to, wala, incomplete kami sa gadget, kaya ko po nilalakasan yung volume ng sound nung sa salita ko. Amen po ba? Dinaw-nawa na natin yung tunay na tupa, hindi tatakasan yung huwad na mangangaral, tatakasan yung mga tulisang mangangaral. Bakit po ba tulisan? Kasi ginagawang gatasan yung mga tupa. Amen po ba? Amen. Mahirap na yung tupa, wala nang gatas yung tupa, ginagawa pang gatasan yung tupa. Pagbabayaran ito ng mga naparitong mga tulisan at mga huwad na mga ngaral. Pagbabayaran ito sa pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Kaya po ang Kordero, ang Panginoong Jesucristo, nakatayo na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nahayag na yung kabutihan at kagandahang loob niya sa buong mundo na ipinapangaral ng kanyang hiniran at pinili at tinawag at itinayo na ibinuka ang aking labi sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at ipinangaral ng mga banal na apostol ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba tayo ron? Amen. At siya iba hindi sila nagsisisunod. Tignan niyo yung tunay na tupa. Hindi sumusunod sa mga bulaang mangangaral. Tinatakasan ng mga tupa yung mga tulisang mangangaral. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Dadapot hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila ay sinasalita ni Jesus. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, dadapot hindi sila dinidinig ng mga tupa. Amen. Napakasakit po nito doon sa mga lumitaw na mga magnanakaw at mga tulisan sa pangangaral. Ano po? Tingnan nyo na. Sinasalita ko sa inyo ngayon yung sinasabi ng mabuting pastor ng mga tupa. Dito pa lang sa tinig niya. Daig pa natin ang binubunsol ngayon dito pag huwad na makangaral tayo. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng mga nauna sa akin, nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, dadapot hindi sila dinirinig ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Amen. Sangayon po tayo ron. Amen. Nadinig nyo na yung tinig ng pastor ng tupay eh. Maglabas at pasok man tayo eh. Kilala na natin yung bantay ng pintuan ng pulungan ng tupa ng pulungan ng pastor ng mga tupe. Amen po ba? Amen. Ang pangalan ng pulungan ng pastor ng mga tupe. Iglesia ng banal ng bundok ng Sayon ang pinaghandaan ng tahanan sa langit eh.
At yung mga tupa, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng pastor ng ating yung ginawang katwiran ng ating pastor. Amen po ba? Amen. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, magkaroon ng kasaganaan ito. Alin po yung mga naparito, mga magnanakaw at pumapatay at pumupuksa? Alin po ang pinupuksa? Pinapatay nila yung katotohanan, sinisira nila yung katotohanan. Amen po ba? Amen. Yan yung inililigaw nila yung katotohanan doon sa mga pangangaral nila. Kaya ang sabi ng ating tagapagligtas, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Naunawa natin, pumarito yung pastor ng tupa upang bigyan tayo ng buhay na ganap at buhay na walang hanggan. Bigyan tayo ng kasaganaan at kagalangan sa pag-iintay at pagbabantay sa muling pagparito ng pastor ng mga tupa. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Naunawa na natin yung itinaming isang araw doon sa mga tupa na mangingili na tayo at magsisisi tayo sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanglibutan. Nasa gitna tayo ng mga magnanakaw at pumapatay. Nasa gitna tayo ng mga tulisan na mga mangangaral. Kaya sa Judgment Day, eto na ho, nanggagaling na yung pag-uhukom ng tagapagligtas sa kanyang sambahayan sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Mabibigaw ang dapat mabigaw dito na yung mga nauna sa Panginoong Kristo na mga tulisan at magnanakaw. Pero nakikilala ng tupa yung kanyang tunay na pastol. Ano po? Dahil ang tunay na pastol ay talagang naghahanap ng pagkain nakabubusog ng kanyang mga tupa. At inihahanap ng pastol ng tupa na mainumang malinis at dalisay na tubig yung mga tupa. Amen po ba? Amen. Sabi ng ating mabuting pastor, ako ang mabuting pastor, sabi ng Panginoong Kristo. Binibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Maliwanag po ba? Amen. Kaya lahat ng tupa ng Panginoon, tinawag niya yung kulungan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion dahil mismo yung pastor o yung pastol ang bantay ng pintuan na pinapasukan ng kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sa paligsahan ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na ipangaral ko sa buong sanlibutan na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig sa lahat ng mga tao na ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Naunawaan po ba natin na sa kompetisyon nangyayari sa pakikipagdigmaan sa paniniwala yung ginawa ng mabuting pastor na naparito, na nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan, kaya siya naparito at isinugo upang bigyan niya ng ganap at kasiyasyang buhay na walang hanggan yung kanyang mga tupa na naligaw. Naunawaan na natin yung introduction na kaya tayo iniimbitahan bilang mga tupa. Naligaw tayo maraming naparitong mga tulisan at magnanakaw na hindi sa pintuan ng mabuting pastor dumaan, ano? Kaya makikilala niyo sa competition yung mga bulaan at huwad na nangangaral Amen po ba? Amen. Nakapi na po natin yung ginawa ng ating mabuting pastor na siya ang bantay ng pintuan ng mga tupa. Kilala nyo na yung pintuan papasukan natin at kilala nyo na yung nag-iimbita sa atin yung mabuting pastor ng tupa na naggayak sa atin ng maluwalhati at walang dungis at kapinatasan o kulubot man sa paniniwala tayo inihanda. At ilalayo tayo sa mga kabagabagan at kalituhang nangyayari sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Kung may natitira pa tayong takot, ang katakutan natin napakinggan nyo sa social media na pinangaral yung ginawa ng mabuting pastor ng mga tupa. Amen po ba? Nakilala niya yung tunay na iisang Diyos na tunay natin, na espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli.
Amen po ba? Amen. Siya rin ang nagbigay ng pangalan ng kanyang kawan. Hindi na maliwanag ang kinatatayuan natin sa paniniwala ay yung ginawa ng mabuting pastor ng mga tupa. Nung nag-sacrifice siya on the cross, minura, nilibak, nilait, hinamak, hindi ginalang, hindi nirespeto, kinutya, ininsulto, pinagtawanan, dinuran sa mukha, nilatigo, nagpasa ng krus hanggang kamatayan para sa kanyang mga tupa, yung ginawa ng pastol ng mga tupa. Amen po ba? Amen. Naramdaman at naunawaan natin na inililihid tayo ng karunungan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Yung ginawa niya na sinusubaybayan nating hula na pinaniniwalaan natin, siya ang gumawa ng pinaniniwalaan natin. Kaya Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the first and last Redeemer and Savior. Amen po ba? Amen. Siya ang mabuting pastor na nag-alay ng buhay. Kaya na inalay yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa upang magkamit tayo ng kasaganaan ng buhay na walang hanggan. Amen. O di napakapalad natin ngayon na nadinig nyo yung ginawa ng ating tagapagligtas na inirelata na meron tayong matuwid na paniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas na kung tawagin siya mabuting pastor at makikilala pa natin yung mga huwad na mga pastor-pastoran ngayon. Amen po ba? Amen. Yung tunay na katiwala ng mabuting pastor, ipinapahayag yung ginawa ng mabuting pastor sa social media na walang bayan. Amen po ba? Na pakikinabangan naman po natin ito lahat dahil ito naman nationwide, worldwide. Kaya ang Diyos ay pag-ibig, ayaw niyang mapahamak ang sino man sa atin dito sa mundo. Kaya ang may pandinig, dinggin natin mabuti, unawain natin mabuti. Makikilala niyo yung ginawa ng mabuting pastor at makikilala niyo yung mga huwad na pastor na naparito na hindi sa pintuan pumasok. Amen po ba? Amen. Kaya makikilala na natin yung tunay na ginagamit ng mabuting pastor. At pag nadinig ng tupa yung tinig ng mabuting pastor na nag-alay ng kanyang buhay doon sa kanyang mga tupa, tatakas yung mga tupa doon sa mga huwad na nangangaral. Amen po ba? Amen. Makikilala na ng tupa yung mabuting pastor niya, na yung mabuting pastor niya ang naghanda ng pagkain na kabubusog. Na-enjoy ba natin, kasama natin yung presensya ng mabuting pastor natin ngayon dito sa buong sanlibutan? Nabubuhay tayo sa kalooban ng mabuting pastor natin ngayon na may pananampalataya, nadinig natin yung tinig ng mabuting pastor natin. Amen po ba? Amen. Na binibigyan naman tayo ng katiyakan sa pagpalito niya, sinabi niya sa atin, hindi tayo mapapahiya. Dahil kung mahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Di nakagagalak yung isang araw na itinangi sa atin para tayo mangilin at magpahinga na sa walang kabuluhang mga ligaw na paniniwala sa mundo. Kaya tinawag tayo na ipinaghanda tayo ng araw ng Sabat. Yung mga gumaganap at umaalala ng kamatayan sa krus at yung muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito, karapat dapat mong magsanta sena. Karapat dapat na umalala ng lahat ng mga bagay na ginawa ng mabuting pastor sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. At yung kanyang mga tupay, tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ay pinaganda niya na ng tahanan sa langit. Kaya nakagagalak na at kung wala tayong paniniwala, ay hindi maaaring nakalulugod sa Diyos. Kaya sinubi, buktong na anak, ang mabuting pastor, paniniwalaan natin upang malugod ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin malalim na paniniwala. At kung walang paniniwala ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang
tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Eto ho, nadidinig nyo na itinig ng ating mabuting pastor bilang mga tupa. Yung mga naghahanap, eto, madidinig nyo na itinig. Dumadalaw na siya sa atin sa mga bahay-bahay. High-tech tayo ngayon. Wala nang imposible. Kahit sa Saudi Arabia, kahit sa Iran, kahit sa ang bansa, maririnig yung tinig ng mabuting pastor natin. Amen po ba? Hindi na tayo mako-question doon sa Saudi, ano? Hindi na tayo pupunta ng man-to-man sa Saudi. Sa technology, madidinig na ng mga tupa yung tinig ng pastor. Papasok na siya sa maraming bansa ngayon. Dadalaw na siya sa mga bahay-bahay ngayon. Amen po ba? Amen. Ako po yung nagagalak sapagkat talagang ang naghahanap sa Panginoong Diyos naniniwalang may Diyos talaga. Dahil kaya pinatunayan yung bugtong na anak ng buhayin maguli eh. Maliwanag po ba sa atin na meron talagang isang Diyos na tunay tayong paniniwalaan? May ginawa ang Panginoong Diyos Ama ng Panginoong Kristo nang patunayan siya sa ikatlong araw nang buhayin siya maguli sa buong mundo. Amen po ba? Kaya lahat ng sumira ng tipan ngayon, pananagutan ito sa pagparito ng anak ng tao. Naniniwala kayo? Mga kapatid at kaibigan, kaya ang mga tao ngayon nagkakalipol. Kaya itong mga huwad na nangangaral ngayon, mga pinagkakabahan na ngayon ito. Susumbatan tayo ng Panginoong Kristo pagka dumating siya rito kung ano ginawa natin sa mundo Amen po ba? Amen. May bilin siya sa atin lahat sa mga tupa na pinagkasakripisyohan ang buhay ng Panginoong Kristo. Ang bilin sa ating lahat tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa Kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. At kung paanong kayo tinuturuan sa Kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito ay gayon kayong manahan sa Kanya. Gayon tayo manatiling tapat sa katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the 10th day. Kaya lahat ng mga huwad na mga nangangaral, susumbatan at pananagutan pa ito sa mabuting pastor na nag-alay ng buhay sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Naunawaan natin na hindi madaling tumayo na mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Naunawaan natin na itinuro ko sa inyo ang ginawa ng mabuting pastor ng kanyang mga tupa. Maraming naparito matulisan at magnanakaw na sinira ang tipan ng mabuting pastor ng mga tupa. Kaya tinawag siyang hukom ng mga hukom na makatarungan sa pagparito niya. Uot at galit at hahatulan niya ang mga naparitong mga tulisan at mga magnanakaw na sinira ang tipan ng pastor ng mga tupa. Amen po ba tayo ron? Amen. Ngayon pa lang, salot pa lang na pandemya ng COVID-19, marami nang natatakot na mga huwad na mga mangangaral. Amen po ba? Amen. Bilang inyong lingkod, ang mahalin natin yung ginawa ng pastor ng mga tupa. Huwag nating ibigin yung sarili natin. Ang ibigin natin yung the greatest commandment. Love your God. Love your neighborhood. Ibigin natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong gawa, at buong paniniwala ang Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Kristo. Ang naniniwala sa isinugo ay naniniwala sa nagsugo. Ang naniniwala sa isinugo ay pinaggayakan ng buhay na walang hanggan. Ang hindi naniniwala sa isinugo ay hindi pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. You and me, that is the greatest and glorious Mount Zion recorded in heaven.
Mga kapatid, napakadakila po na tayong lahat ay pinili na sariling bayang pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Nakilala natin ang mabuting pastor ng kanyang mga tupa at yung mga naligaw tumatakas sa mga huwad na pastor at madidinig na ang tinig ng mabuting pastor ng mga tupa. Nationwide, worldwide, na ipinaghihiyawan ng ginawa ng mabuting pastor hanggang kamatayan hanggang ikatlong araw binuhay na siyang maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Sa mga inheritance, sa mga descendant na tagapagmana ng pangako ng tunay na mabuting pastor ng mga ang tupa, eto na ho, natitinig nyo na ipinapangaral sa social media yung ginawa ng mabuting pastor ng mga tupa. Makikilala nyo na yung mabuting pastor ng mga tupa na sa pagparito niya may dala-dala siyang gantimpala sa atin bawat isa. At yung gantimpalang dala-dala niya, yung nakikita nyo may kabulungan sa aking sarili, papalitan niya ng walang kabulungan at magiging kawangis niya tayo sa muli niyang pagparito. Nakapit po natin, naunawaan natin na yung mga naglilingkod din, binibigyan niya ng buhay na pag-asa sa pag-iintay at pagbabantay na sa pagparito ng ating tagapagligtas na nag-alay ng buhay sa atin bilang mga tupa. Binibigyan tayo ng katiyakan sa pagparito niya. Kung mahayag na siya, tatanggapin na natin yung crown, yung buhay na walang hanggan, na kung mahayag siya, mahayag na rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Na maghahari siya sa kanyang banal na bundok ng Sayon na 1,000 taon. Amen po ba? Amen. Ano po sabi ng mabuting pastor na nag-alay ng buhay sa atin bawat isa? Na siya ang nag-aanyaya sa atin ngayon, nadidinig ng kanyang mga tupa, ang kanyang tinig ngayon, nationwide, worldwide. Ang sabi ng mabuting pastor na tumatawag sa atin ngayon, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Sa Book of Isaiah, chapter 7, verse 14, ang mabuting pastor ang gumawa ng tanda ng pababalaghan at kagilagilalas na tanda ng patuto upang makilala natin yung tunay na pastor natin na nag-alay ng kanyang buhay sa atin bawat isa. Ano sabi ng ating mabuting pastor? Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula na ito. Amen po ba? Mapalad tayo dito sa maharlikang bansa, sa perlas ng silanganan. Amen. Tayo ang lumuwalhati sa Panginoon ng Diyos ng Israel, sa Diyos ni Abraham, the father of faith, sa Diyos ni Isaac, sa Diyos ni Jacob. Amen po ba? Amen. Kaya ang bansang Pilipinas na aliping bansa, makikilala pa ng maraming bansa. Amen po ba? Amen. May humula, may mga pangalan yung humula sa bansa ng Pilipinas, na ang Pilipinas maluluwalhating bansa at makikilala ng maraming bansa na maharlikang bansa, hindi pala aliping bansa itong Pilipinas. Amen po ba? Amen. Napakatibay ng pagpapatunay sa atin nung ginawa ng ating mabuting pastor ng tupa. Siya ang nag-organize sa atin sa paniniwala. Siya ang nagselyo sa atin sa paniniwala. Siya ang nagpisan sa atin. Amen po ba? Siya ang gumawa ng damit ng kabahalanan natin. Siya ang gumawa ng setro ng katwiran. Tinutupad natin at pinagsasaluhan natin ngayon na lumalaganap sa social media ang tinig niya at pupuspusin niya ng kaluwalhatian ng kanyang karangalan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na hindi kilala sa social media pero sa kalooban at kabutihan ng kagandahang loob niya. Siya magpapakilala nito nationwide, worldwide. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya nakagagalak. Ako po talagang manghang-mangha at nagagalak ako dahil ang talagang propesya sa ating bansa binanggit ko yung katuparan ng sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na sa pulo ng mga dagat luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Dito matutupad sa bansa ng Pilipinas, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Ang pangalan ng kanyang kaharian na itinayo Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Nagpapatotoo po yung maluwalhating Iglesia. Kaya ngayon maraming tulisan na ninanakaw yung hula ng mga banal na propeta
ito po, mula sa banal na kasulatan, recorded dito sa banal na kasulatan, at nakarecord na ito sa langit, nakatala na sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. At dito naman sa bansa ng Pilipinas, nakaregister naman tayo sa Security Commission. Kaya non-profit organization, galing tayo sa iba't ibang pagkakaligaw ng paniniwala. Nung madinig natin yung ginawa ng pastor ng mga tupa, inorganize niya tayo sa paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Kaya non-profit organization, walang pinanggalingan itong ibang organisasyon ng relihiyon. Dahil ang nag-organize sa atin dito yung pastor yung pastor natin na tumawag sa atin, na nag-alay ng buhay sa atin bawat isa. Naunawaan po natin yung mga inorganize sa paniniwala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya ang foundation ng ating paniniwala. Siya ang author ng ating paniniwala. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. May ginawa siya na pinaniwalaan tayo ngayon. Covered tayo sa langit. Registered tayo sa langit. Ganyan ang sertifikasyon na pinatutunayan ng ating tagapagligtas. Yung manual nating iglesia ng banal na bundok ng Zion, may patotoong pinaghihiyawan sa social media. Amen po ba? Amen. Yan ang genuine kingdom. Ang bundok ng Zion, ang righteous kingdom, dahil tayo yung nakakilala dun sa tumawag sa atin at nag-imbita sa atin, at siya yung gumawa ng damit ng kabanalan natin bawat isa, at nabubuhay tayo ng may pananampalataya na mga watchman servant, mga strangers dito sa mundo na nag-iintay na tayo sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, dahil ang pagka-residente natin sa langit, hindi sa sanglibutan. Amen po ba tayo? Amen. So sa lahat po ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, kapayapaan po ay sumaating lahat at sumagana tayo sa paniniwala. At patuloy tayo manabik sa pag-iintay, nadatnan tayo mga tapat at mabuting katiwala, na nabubuhay tayo ng mayroong pananampalataya, na meron tayong tanda ng kapapalaga na patotoo na narinig na pinag-aaral sa social media, na meron tayong mga relasyon, na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga partakers ng Panginoong Jesucristo, na bahagi ng kanyang sambahayan, bahagi ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, bahagi sa mga watchman servant na nag-iintay na sa muli niyang pagparito, na inilayo niya na tayo sa panganib na darating, at inilayo na tayo sa lahat ng mga nakatatakot na darating, kundi binigyan niya tayo ng katiyakan, ng kapayapaan at kapanatagan sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Amen. Amen po ba tayo ron? Amen. Sa lahat po ng listeners at participant ng Panginoong Jesucristo, God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Nakagagalak po ang mga kapatid at mga kaibigan sapagkat nadinig natin ng mensahe, narinig natin ang tinig ng karunungan, kung gayon kami mga kapatid at mga kaibigan, para po sa ating lubos at tiyak na pagkaunawa, kailan may hindi nababagabag na kung sino ang nakikinig, kung sino ba ang magiging kapatid namin at kaibigan, sapagkat gaya nga ng nasa sulat na inyong narinig ngayon mga kapatid, kung tupa ka ng Panginoon, pag nadinig mo ang kanyang tinig, magiging bahagi ka ng kanyang pastulan. Ano ang pangalan? Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't patuloy nating ikagalak na ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang humihirang, ang Diyos ang nag-iingat. Kaya't sa ating lahat, marapat na pakapurihin natin ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating awitin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon.
muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong mga kapatid na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos Ama na puspos ng karunungan, ng kaalaman, ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Tunay nga, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo ay tinataas namin sa iyo ang aming dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banal ng pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat bilang ang aming Panginoong Kristo na tumawag sa amin at humirang, na siyang aming dakilang pastol, na sa pagkadinig namin ang kanyang dakila at banal na tinig, tunay nga na nagkaroon kami ng kaisahan ng pananampalataya, at ang pananampalatayang ito ay patuloy na nagbibigay ng isang dakilang hudyat upang madinig ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nasa malalayong lugar, upang kami lahat ay sama-sama ng tipunin at maging bahagi ng isang dakila at nag-iisang bayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, ang mabuting balita ay patuloy na nahahanda upang patuloy na sa kalooban mo'y magsilakad kami ng naayon sa iyong dakila at banal na katwiran. Salamat, Panginoon, ang lahat ng aming pagpupuri at pagluwalhati, pagsamba at pagdakila ay sumaiyon lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.